Kumusta, ka-daily? Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mo na gusto mong yumaman at matupad ang mga pangarap mo, pero parang puro pagod na lang ang nararanasan mo araw-araw? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sagot sa mga panalangin mo ay hindi nakatago sa labas, kundi nasa loob mismo ng sarili mong isipan? Ngayong araw, tatalakayin natin ang librong The Power of Your Subconscious Mind na inilathala noong taong 1963 ni Joseph Murphy. Itinuturo ng libro kung paano gamitin ang subconscious nating mga tao para makamit ang tagumpay, kalusugan, kasiyahan, at personal na pagbabago. Ito ay request ng ating ka-daily sa comment section sa isa nating video nakaraan. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1, ang blueprint ng iyong kinabukasan sa loob ng iyong isip. Ka-daily, alam mo ba na ang iyong subconscious mind ay parang isang masunuring engineer na laging nakahanda na itayo ang kahit anong planong ibibigay mo sa kanya? Isipin mo si Cardo, na pagod na sa kanyang trabaho at laging sinasabi sa sarili na hanggang dito na lang siya at hinding-hindi na siya yayaman pa. Ang problema dito ay tinatanggap ng kanyang isipan ang bawat reklamo niya bilang isang direktang utos o blueprint na dapat sundin ng walang tanong-tanong. Kapag ang lagi mong iniisip ay kakapusan, ang iyong subconscious ay gagawa ng paraan para manatili ka sa sitwasyong iyon dahil iyon ang disenyo na ibinigay mo sa kanya araw-araw. Kailangan nating intindihin na ang ating isipan ay hindi marunong magbiro, kaya kung ano ang itinatanim natin sa ating imahinasyon ay siyang aanihin natin sa ating totoong buhay sa labas. Para mabago ang takbo ng iyong buhay, ka-daily, kailangan mong maging seryoso sa paggawa ng isang malinaw at detalyadong mental blueprint na puno ng tagumpay at kasaganaan. Isipin mo si Sarah na gustong magkaroon ng sariling maliit na negosyo, pero sa halip na matakot, gabi-gabi niyang pinipicture sa kanyang isip ang hitsura ng kanyang tindahan at ang tunog ng barya sa kanyang kaha. Hindi lang ito basta pangarap dahil ang ginagawa niya ay binibigyan niya ng instructions ang kanyang subconscious na maghanap ng mga paraan at oportunidad para mangyari ito. Ang iyong isipan ay parang matabang lupa na tatanggap ng kahit anong buto na itanim mo rito, kaya siguraduhin mong ang itatanim mo ay ang mga bagay na gusto mong makita at maranasan. Ang bawat tagumpay na nakikita natin sa mundo ay 2 beses na binuo. Una sa loob ng isip at pangalawa sa realidad, kaya wag mong tipirin ang iyong mga mental images. Napaka-importante rin ka-daily na lagyan mo ng matinding emosyon ang bawat blueprint na ginagawa mo sa loob ng iyong isipan dahil ang pakiramdam ang nagsisilbing gasolina nito. Isipin mo si Jojo na hindi lang basta nag-iisip na magkaroon ng promotion sa trabaho, kundi dinaramdam din niya ang saya at pride na parang nangyari na ito sa kasalukuyan. Kapag ang iyong iniisip ay sinamahan mo ng tunay na pasasalamat at excitement, mas madaling tumatagos ang mensahe sa iyong subconscious at nagiging mas mabilis ang proseso ng pagbabago. Ang ating isipan ay mas rumeresponde sa mga bagay na may kasamang matinding pakiramdam kaysa sa mga salitang wala namang buhay o hindi natin pinaniniwalaan. Kaya tuwing mag-iisip ka ng iyong mga goals, huwag mo lang itong tignan na parang nanonood ng sine, kundi isipin mong ikaw ang bida na nakakaramdam ng bawat sandali ng iyong tagumpay. Ang pagbabago ng iyong mental blueprint ay nangangailangan din ng disiplina at consistency dahil ang lumang ugali ng iyong isipan ay susubukan kang hilahin pabalik sa dati. Isipin mo si Elena na sinubukan mag-isip ng positibo ng 1 day lang, tapos nung walang nangyari ay bumalik na agad sa pagrereklamo tungkol sa kanyang buhay.
Ang subconscious mind ay nabubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iisip. Kaya hindi sapat na gawin mo lang ito kapag motivated ka, kundi dapat ay maging bahagi na ito ng iyong routine. Ang mga maling paniniwala na itinanim sa atin mula nung bata pa tayo ay parang mga damo sa hardin na kailangan nating bunutin ng paulit-ulit hanggang sa mamatay ang kanilang mga ugat. Huwag kang susuko ka daily kung sa simula ay parang walang nagbabago dahil ang totoo ay nagtatrabaho na ang iyong isipan sa background para i-align ang iyong mundo sa iyong bagong plano. Sa huli ka daily, ang pinakamahalagang aral dito ay ang pagtanggap na ikaw ang may hawak ng remote control ng iyong buhay at wala nang iba pang dapat sisihin sa iyong kalagayan. Isipin mo sina si Ben na sa wakas ay naintindihan na ang kapangyarihan ng kanyang subconscious kaya itinigil na niya ang paninisi sa gobyerno o sa kanyang kapalaran. Nagsimula siyang bumuo ng blueprint ng isang disiplinadong tao na marunong humawak ng pera at unti-unti ay nagbago ang kanyang mga desisyon at ang mga taong nakakasalamuha niya. Ang iyong subconscious mind ay walang limitation at kayang-kaya nitong ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo basta't maging tapat ka sa iyong bagong blueprint. Simulan mo na ngayon na linisin ang iyong isipan sa mga negatibong imahe at palitan ito ng mga eksenang puno ng pag-asa, yaman at kaligayahan para sa iyo at sa iyong pamilya. Aral number 2. Pag-overcome sa kulang sa pansin na swerte. Ka-daily, napansin mo ba na may mga tao na parang laging sinuswerte sa buhay habang ang iba naman ay kahit anong kayod ay parang laging malas? Isipin mo sina si Mario na laging nagrereklamo na wala siyang oportunidad pero ang totoo ay hindi lang siya marunong tumingin sa mga pagkakataon na nasa harap na pala niya. Ang ating subconscious mind ay may tinatawag na selective attention kung saan ipinapakita lang nito sa atin ang mga bagay na itinuturing nating mahalaga sa ating sistema. Kung ang focus mo araw-araw ay ang iyong mga utang o ang hirap ng buhay sa Pilipinas, iyon lang din ang hahanapin at ipapakita sa iyo ng iyong isipan kaya pakiramdam mo ay wala ng pag-asa. Kailangan nating intindihin na ang swerte ay hindi lang basta tsamba, kundi ito ay resulta ng pagiging handa ng ating isipan na makita ang mga pinto na matagal nang nakabukas para sa atin. Para maakit mo ang tunay na swerte ka daily, kailangan mong turuan ang iyong subconscious na maging parang isang magnet para sa mga tamang tao at tamang situation. Isipin mo si Lito na gustong maging successful na real estate agent kaya araw-araw niyang sinasabi sa sarili na siya ay isang opportunity magnet. Dahil dito, ang kanyang isipan ay nagiging alerto sa bawat usapan o post na nababasa niya na may kinalaman sa lupa at bahay na dati ay hindi naman niya pinapansin. Ang swerte ay dumarating sa mga taong ang subconscious ay nakaprogram na manalo at hindi sa mga taong laging nag-aabang ng talo o pagkakamali. Kapag pinalitan mo ang iyong lack mindset ng abundance mindset, magugulat ka na lang na ang mga hinahangad mong blessing ay kusa ng lalapit sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang isa pang sikreto sa pag-akit ng swerte ka daily ay ang pag-alis ng inggit sa iyong puso kapag nakikita mong nagtatagumpay ang ibang tao sa paligid mo. Isipin mo sina si Nena na tuwing nakikita ang bagong kotse ng kapitbahay ay sumasama ang loob at iniisip na baka gumagawa ito ng masama para yumaman. Kapag ganito ang reaksyon mo, binibigyan mo ng signal ang iyong subconscious na ang yaman ay isang masamang bagay, kaya lalayo ang swerte sa iyo dahil ayaw ka nitong maging masamang tao. Sa halip na mainggit, matuto kang maging masaya para sa kanila at sabihin sa iyong sarili na kung kaya nilang makuha iyon, kaya mo rin itong makamit sa tamang panahon. Ang pagbibigay ng positibong emosyon sa tagumpay ng iba ay isang mabisang paraan para sabihan ang iyong isipan na handa ka na ring tanggapin ang parehong biyaya sa iyong sariling buhay. Dapat mo ring malaman ka daily na ang swerte ay nangangailangan ng aksyon na galing sa iyong gut feel o intuition na pinapagana ng iyong subconscious mind.
Isipin mo si Roy na biglang nakaramdam ng udyok na tawagan ang isang lumang kaibigan at doon pala niya malalaman ang tungkol sa isang malaking business opportunity. Ang mga ganitong aksidente ay hindi talaga aksidente kundi gabay ng iyong subconscious na nag-process na ng data bago pa man ito makarating sa iyong conscious na isip. Maraming Pilipino ang natatakot sumubok dahil sa sobrang pag-aanalisa, pero ang mga taong sinuswerte ay yung mga marunong makinig sa kanilang kutob at mabilis na kumikilos. Huwag mong baliwalain ang mga maliliit na ideya na pumapasok sa isip mo habang naglalakad ka o naliligo dahil baka iyon na ang sagot na hinihintay mo para mabago ang takbo ng iyong kapalaran. Sa huli ka daily, ang pagiging swerte ay isang desisyon na kailangan mong panindigan araw-araw sa pamamagitan ng iyong mga salita at paniniwala. Isipin mo si Gina na tumigil na sa pagsasabing poorita lang siya at sinimulang ituring ang sarili bilang isang taong karapat-dapat sa lahat ng kaginhawaan sa mundo. Nang mabago niya ang kanyang inner dialogue, nagsimula ring magbago ang kanyang panlabas na mundo dahil ang subconscious ay laging sumusunod sa kung ano ang pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili. Ang swerte ay hindi mailap para sa taong ang isipan ay puno ng pasasalamat at pagtitiwala na ang universe ay laging kampi sa kanya. Kaya mula ngayon, ituring mo na ang bawat araw bilang isang pagkakataon para makatanggap ng milagro at makikita mo na ang buhay ay magiging mas magaan at puno ng mga sorpresang tagumpay. Aral number 3. Ang kapangyarihan ng sleep learning bago matulog. Ka-daily, alam mo ba na ang huling 5 minuto bago ka bumagsak sa antok ang pinakaimportanteng oras para sa iyong kinabukasan? Isipin mo si Ramil na bago matulog ay mahilig manood ng mga balita tungkol sa krimen. O kaya ay nakikipag-argumento sa social media tungkol sa politika. Ang hindi alam ni Ramil ay dinadala niya ang lahat ng stress at negatibong emosyon na iyon sa kanyang pagtulog kung saan ang kanyang subconscious ay gising na gising para iproseso ang mga ito. Kapag ganito ang ginagawa mo gabi-gabi para mong binibigyan ng bulok na pagkain ang iyong isipan na magre-resulta sa paggising mo sa umaga na pagod, mainit ang ulo at walang ganang harapin ang buhay. Ang iyong subconscious mind ay hindi kailanman natutulog, kaya dapat ay maging maingat ka sa kung ano ang huling input na ibinibigay mo rito bago ka tuluyang pumikit. Para magamit mo ang sleep learning sa tamang paraan ka daily, kailangan mong gawing habit ang pag-reprogram sa iyong isip habang ikaw ay nasa alpha state or yung transition phase sa pagitan ng pagiging gising at pagtulog. Isipin mo si Grace na may pangarap na makapag-abroad, pero laging kinakabahan sa kanyang application. Kaya ang ginagawa niya ay nag-iisip siya ng mga positibong eksena bago siya makatulog. Sa halip na mag-alala, pinipicture niya ang kanyang sarili, na hawak na ang kanyang passport, na may visa at dinaramdam niya ang lamig ng hangin sa bansang pupuntahan niya. Ang ginagawa ni Grace ay tinatawag na seeding, kung saan itinatanim niya ang kanyang pangarap sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isip sa oras na wala ng resistance ang kanyang conscious mind. Ito ang sikreto ng mga matatagumpay na tao dahil alam nila na ang gabi ay oras para sa mental construction at hindi para sa pag-aalala. Mas magiging epektibo rin ang prosesong ito ka-daily kung gagamit ka ng iyong sariling boses para kausapin ang iyong subconscious habang ikaw ay nakahiga na at handa ng magpahinga. Isipin mo si Noel na gumawa ng isang simpleng recording sa kanyang cellphone kung saan binabasa niya ang kanyang mga goals na parang tapos na ang mga ito. Sinasabi niya sa recording na salamat dahil ngayong taon ay kumikita na ako ng 50,000 pesos bawat buwan at pinapakinggan niya ito sa kanyang earphones habang dahan-dahang nakakatulog. Dahil ang boses mo ang pinakapamilyar na tunog sa iyong subconscious, mas madaling tatanggapin ng iyong isipan ang mga affirmations na ito bilang isang katotohanan na dapat niyang tuparin sa lalong madaling panahon.
Ang teknik na ito ay parang pag-install ng bagong software sa iyong utak habang naka-charge ang iyong katawan sa gabi. Dapat mo ring iwasan ka daily ang ugali nating mga Pilipino na bago matulog ay binibilang ang lahat ng mga problema at gastusin na kailangang bayaran sa susunod na araw. Isipin mo si Tessie na imbes na makatulog ng mahimbing ay inuubos ang oras sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente at tuition fee ng mga bata. Ang ganitong gawain ay naglalagay sa iyong subconscious sa survival mode, kung saan mas lalo kang makakaramdam ng kakulangan at hirap sa iyong paggising. Ang tamang diskarte ay ibibigay mo ang iyong mga problema sa iyong subconscious sa pamamagitan ng pagsasabing, alam ko na may solusyon dito at ipapakita mo ito sa akin bukas. Sa pamamagitan ng pagbitiw sa iyong mga takot, hinahayaan mo ang iyong isipan na magtrabaho ng malaya para maghanap ng mga malikhaing paraan at sagot habang ikaw ay nananaginip. Sa huli ka daily, ang iyong pagtulog ay hindi lang basta pahinga ng katawan, kundi isang sagradong oras para sa pagbuo ng iyong kapalaran sa pamamagitan ng pananampalataya. Isipin mo si June na natutunan ng magpasalamat sa bawat maliit na tagumpay ng kanyang araw bago siya tuluyang makatulog ng mahimbing. Ang pasasalamat o gratitude bago matulog ay ang pinakamataas na vibration na maaari mong ibigay sa iyong subconscious dahil sinasabi nito na ang iyong buhay ay sagana at maayos. Kapag naging consistent ka sa pagpuno ng iyong isip ng pag-asa at positibong plano tuwing gabi, magugulat ka na lang na paggising mo ay mas matalas na ang iyong isip at mas marami ng oportunidad ang kusang dumarating. Gamitin mo ang kapangyarihan ng iyong gabi para i-design ang iyong bukas dahil ang iyong isipan ay laging handang sumunod sa iyong mga huling bilin bago ang iyong mahimbing na pagpahinga. Aral number 4, pagbasag sa sumpa ng kahirapan at generational wealth mindset. Ka-daily, napansin mo ba na marami sa ating mga Pilipino ang tila nakakadena sa pare-parehong problema sa pera na naranasan din ng ating mga magulang at lolo't lola? Isipin mo si Mang Nestor na lumaki sa paniniwalang ang pagyaman ay para lamang sa mga taong sakim o kaya naman ay dahil sa masamang paraan. Kaya ang kanyang subconscious ay laging gumagawa ng paraan para ubusin ang pera niya. Ang tinatawag nating sumpa ng kahirapan ay madalas na hindi naman galing sa labas kundi mula sa mga maling paniniwala na itinanim sa ating isipan noong tayo ay bata pa lamang. Kapag ang naririnig mo palagi ay mahirap lang tayo o pagkasiyahin ang kakarampot, tinatanggap ito ng iyong isipan bilang isang permanenteng katotohanan na hindi mo na dapat lagpasan pa. Ang unang hakbang para makalaya ay ang pag-amin na ang iyong mindset tungkol sa yaman ang kailangang sumailalim sa isang matinding reprogramming para mabago ang iyong buhay. Para mabura ang mga lumang programang ito ka-daily, kailangan mong palitan ang iyong takot sa pera ng isang bagong pag-unawa na ang kayamanan ay isang mabuting tool para sa iyong pamilya at komunidad. Isipin mo si Aling Maria na nagsimulang baguhin ang kanyang pananaw mula sa pagiging gastadora tungo sa pagiging isang mabuting katiwala ng biyaya. Sa halip na manginig ang kamay tuwing may hawak na malaking halaga, sinasanay niya ang kanyang sarili na isiping ang pera ay parang hangin na dumadaloy ng malaya at sapat para sa lahat. Ang iyong subconscious mind ay hindi marunong kumilala kung ang isang paniniwala ay totoo o hindi. Kaya kung sasabihin mo sa kanya na ang yaman ay natural na dumarating sa akin, gagawa siya ng paraan para maging totoo ito. Kailangan mong putulin ang sumpa ng negatibong pananalita tungkol sa pananalapi dahil ang iyong mga salita ang nagsisilbing utos sa iyong subconscious na lumikha ng iyong realidad. Napaka-importante rin ka-daily na magkaroon ka ng wealth identity o ang pakiramdam na ikaw ay karapat-dapat na magkaroon ng masaganang buhay anuman ang iyong pinagmulan.
Isipin mo si June na kahit isang messenger lang sa opisina ay nagsimulang mag-aral tungkol sa investments at binago ang kanyang pananamit at paraan ng pagsasalita. Hindi ito pagiging mayabang kundi pagbibigay ng signal sa kanyang subconscious na hindi na siya ang mahirap na John, kundi ang investor na si June na naghahanda para sa kanyang kinabukasan. Kapag ang tingin mo sa sarili mo ay maliit din ang ibibigay sa iyong mga oportunidad ng iyong isipan dahil sinusunod lang nito ang law of consistency. Ang yaman ay nagsisimula sa pakiramdam ng kasapatan at hindi sa dami ng laman ng iyong wallet sa kasalukuyan dahil ang pakiramdam ang nag-aakit ng material na katumbas nito. Isang mabisang paraan para mabasag ang poverty mindset ka daily ay ang pagpapasalamat tuwing naglalabas ka ng pera para sa iyong mga obligasyon at pangangailangan. Isipin mo si Linda, na dati ay sumasama ang loob kapag nagbabayad ng tuition ng anak o kuryente, pero ngayon ay ngumingiti na siya habang nagbabayad. Sinasabi niya sa kanyang sarili na, "Salamat dahil may pambayad ako at ang perang ito ay babalik sa akin ng 100 times fold." Dahil alam niyang ang pasasalamat ay nagbubukas ng pinto ng higit pang biyaya. Kapag naglalabas ka ng pera na may kasamang takot o panghihinayang, sinasabi mo sa iyong subconscious na kakaunti lang ang supply at mauubusan ka kaya iyon ang mararanasan mo. Ang pagiging generous at ang pagkakaroon ng peace of mind sa pagbabayad ay patunay na naniniwala ka sa walang hanggang supply ng universe para sa lahat ng iyong pangangailangan. Sa huli ka daily, ang pagbuo ng generational wealth ay nagsisimula sa pagpili mong maging break-aker o ang taong tatapos sa cycle ng kakulangan sa inyong pamilya. Isipin mo si Paulo na nagdesisyong mag-ipon at mag-invest hindi lang para sa sarili niya kundi para sa mga susunod na henerasyon ng kanyang mga anak. Ang bawat sentimo na itinatanim mo sa tamang paraan at bawat positibong kaisipan na ipinupunla mo sa iyong isip ay isang hakbang tungo sa kalayaan ng iyong buong lahi. Huwag mong hayaang limitahan ka ng iyong nakaraan o ng sitwasyon ng iyong mga magulang dahil ang iyong subconscious mind ay walang pakialam sa iyong history kundi sa iyong present thoughts. Ikaw ang magsisilbing unang milyonaryo sa inyong pamilya kung tatanggapin mo ngayon na ang yaman ay iyong karapatan at ang kasaganaan ay ang iyong natural na kalagayan bilang isang masipag at matalinong tao. Aral number 5. Ang master key sa harmonious relationships. Ka-daily, alam mo ba na ang pakikitungo mo sa ibang tao ay refleksyon lang din ng kung ano ang itinatago mo sa loob ng iyong subconscious mind? Isipin mo si Ruel na laging mainit ang ulo sa kanyang mga katrabaho at pakiramdam niya ay lahat sila ay gustong manira sa kanya, kaya naman lagi siyang nasasangkot sa gulo. Ang hindi naintindihan ni Ruel ay ang kanyang sariling takot at hinala ang nagbibigay ng signal sa kanyang isipan para kumilos siya sa paraang nakaka-offend sa iba. Kaya naman iyon din ang ibinabalik sa kanya ng mga tao. Ang bawat tao na nakakasalamuha mo ay parang isang salamin na nagpapakita ng iyong sariling mental attitude. Kaya kung gusto mong mabago ang trato nila sa iyo, kailangan mong baguhin ang iyong iniisip tungkol sa kanila. Ang kapayapaan sa relasyon ay nagsisimula sa pag-aayos ng iyong internal vibration bago ka pa man bumuka ng bibig para makipag-usap. Para magkaroon ng maayos na pagsasama sa pamilya o sa trabaho ka daily, kailangan mong matutunan ang teknik ng silent blessing o ang paghiling ng mabuti para sa iba nang hindi nila alam. Isipin mo si Beth na may biyenang sobrang mapuna at madalas silang mag-away, pero sa halip na sumagot ng pabalang, sinimulan niyang isipin gabi-gabi na ang kanyang biyenan ay mabait at mapagmahal. Habang ginagawa niya ito, unti-unting lumambot ang kanyang pakiramdam at laking gulat niya na pati ang trato ng kanyang biyenan sa kanya ay nagbago na rin ng kusa nang hindi sila nag-uusap tungkol sa kanilang away. Ang iyong subconscious mind ay konektado sa subconscious ng ibang tao sa pamamagitan ng tinatawag nating mental atmosphere, kaya kapag nagpadala ka ng pagmamahal, iyon din ang matatanggap mo pabalik.
Huwag mong maliitin ang lakas ng iyong tahimik na panalangin at pag-iisip ng positibo para sa mga taong mahirap pakisamahan dahil ito ang pinakamabisang gamot sa hidwaan. Napaka-importante rin ka daily na iwasan mong maging bahagi ng tsismis o paninira sa kapwa dahil ang bawat negatibong salitang binibitawan mo laban sa iba ay tinatanggap ng iyong subconscious bilang utos laban sa iyong sarili. Isipin mo si Sandra na mahilig mag-post ng mga parinig sa Facebook tuwing may kinakaasaran siyang kaibigan o kamag-anak. Ang ginagawa ni Sandra ay nilalason lang ang kanyang sariling isipan dahil ang subconscious ay hindi marunong makilala ang pagkakaiba mo sa ibang tao. Kaya ang lahat ng puot na inilalabas niya ay sa kanya rin na bumabalik bilang stress at kamalasan. Kapag naninira ka ng iba, pinapatunayan mo sa iyong isipan na ikaw ay isang taong kulang at puno ng insecurity, kaya naman mas lalo kang lalayuan ng mga magagandang oportunidad at maayos na koneksyon. Ang tunay na matalino ay yung taong pinoprotektahan ang kanyang peace of mind sa pamamagitan ng hindi pagpatol sa mga walang kwentang usapin na makakasira lang ng kanyang aura. Dapat mo ring malaman ka daily na ang bawat relasyon ay nangangailangan ng empathy o yung kakayahan na intindihin ang pinagdadaanan ng iba mula sa kanilang pananaw. Isipin mo si Mario na laging nagagalit sa kanyang asawa dahil pagod ito pag-uwi pero nung sinimulan niyang i-visualize ang hirap ng asawa niya sa trabaho, biglang napalitan ng awa ang kanyang galit. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang mental image sa kanyang asawa, naging mas maalaga si Mario at naging mas masaya ang kanilang tahanan dahil ang kanyang subconscious ay nag-utos sa kanya na kumilos ng may lambing. Ang iyong mga relasyon ay magiging kasing ganda lang ng iyong mga iniisip tungkol sa mga taong mahalaga sa iyo, kaya laging piliin ang mag-isip ng mga bagay na kapuri-puri at nakaka-inspire. Ang pagpaparaya at pag-unawa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng isang taong may control sa kanyang subconscious at nakakaalam ng sikreto ng tunay na kaligayahan. Sa huli ka daily, ang pagkakaroon ng maayos na relasyon ay isang paraan para magbukas ng pinto ng swerte dahil ang mga tao ang magsisilbing tulay para sa iyong tagumpay. Isipin mo si Ben na naging favorite ng kanyang boss hindi dahil sa sip-sip siya, kundi dahil sa positibong energy na dala-dala niya sa opisina araw-araw. Dahil ang kanyang subconscious ay nakaprogram sa harmony and goodwill, lahat ng tao ay gustong makatrabaho siya at laging siya ang unang naiisip kapag may mga bagong projects o promotion. Kapag ang puso at isip mo ay puno ng kabutihan para sa lahat, magiging magnet ka ng mga tamang connection na tutulong sa iyo para maabot ang iyong mga pangarap ng mas mabilis. Maging maingat ka sa iyong mga mental seeds tungkol sa iyong kapwa dahil ang anumang itanim mo sa isipan ng iba ay siya ring aanihin mo sa iyong sariling kapalaran sa huli. Aral number 6, ang teknik ng mental movie para sa iyong tagumpay. Ka-daily, alam mo ba na ang iyong subconscious mind ay mas mabilis rumesponde sa mga picture o imahe kaysa sa mga salita lamang? Isipin mo si Victor na pangarap magkaroon ng sariling sasakyan para hindi na mahirapan ang pamilya niya sa pag-commute araw-araw. Sa halip na sabihin lang na gusto niya ng kotse, gabi-gabi siyang gumagawa ng isang mental movie sa kanyang isip kung saan hawak niya ang manibela, nararamdaman niya ang lambot ng upuan at naaamoy niya ang bango ng bagong sasakyan. Ang ginagawa ni Victor ay hindi lang basta daydreaming, kundi isang seryosong programming sa kanyang isipan para tanggapin na ang sasakyang ito ay realidad na at naghihintay na lang na lumabas sa totoong mundo. Ang iyong isipan ay parang isang sinehan at ikaw ang direktor, kaya dapat ay ikaw ang pumili ng mga eksenang gusto mong mangyari sa iyong buhay sa hinaharap. Para maging epektibo ang iyong mental movie ka-daily, kailangan mong lagyan ito ng matinding detalye at damdamin na tila ba nangyayari na ito sa kasalukuyang sandali. Isipin mo si Elena na gustong magkaroon ng sariling bahay, kaya sa kanyang imahinasyon ay nilalakad niya ang bawat kwarto ng kanyang dream house.
Naririnig niya ang tawa ng kanyang mga anak sa bakuran at nararamdaman niya ang texture ng pader na pinili niyang kulay habang siya ay nakangiti sa sobrang saya. Kapag ang iyong mental movie ay puno ng emosyon, mas madaling naniniwala ang iyong subconscious na ito ang dapat niyang i-manifest sa iyong buhay sa lalong madaling panahon. Ang ating subconscious ay hindi marunong tumanggi sa mga paulit-ulit na imahe na may kasamang matinding pakiramdam, kaya siguraduhin mong ang pinapanood mo sa iyong isip ay ang version mo na pinakamatagumpay. Napaka-importante rin ka-daily na ang iyong mental movie ay maikli lang pero paulit-ulit mong pinapatakbo sa iyong isipan hanggang sa maging natural na ito sa iyong pakiramdam. Isipin mo si Carlo na naghahanda para sa isang malaking job interview kaya bago ang araw na iyon ay paulit-ulit niyang piniplay ang isang 10-second clip sa kanyang isip. Sa eksenang iyon, nakikita niya ang interviewer na nakikipagkamay sa kanya at nagsasabing, "You are hired, welcome to the team," habang siya ay kampanteng nagpapasalamat. Dahil sa paulit-ulit na pagplay ng movie na ito, naging relaxed ang kanyang subconscious at nung dumating ang aktwal na interview, ay lumabas ang kanyang natural na galing ng walang halong kaba. Ang susi dito ay ang pag-rehearse sa iyong tagumpay bago pa man ito mangyari sa harap ng maraming tao para maging pamilyar na ang iyong sistema sa pakiramdam ng panalo. Dapat mo ring malaman ka-daily na ang pinakamagandang oras para i-play ang iyong mental movie ay kapag ikaw ay nasa isang tahimik na lugar at walang nakakaabala sa iyong focus. Isipin mo si Tess na tuwing madaling araw bago magising ang lahat ay nakaupo lang siya sa isang sulok at nakapikit habang binubuild ang kanyang future sa loob ng kanyang isip. Ang katahimikan ay nagbibigay ng pagkakataon para mas malalim na bumaon ang mga imahe sa iyong subconscious nang hindi nahaharangan ng mga ingay o distractions ng paligid. Huwag kang mahiya na maglaan ng kahit 5 to 10 minutes bawat araw para sa gawaing ito dahil ito ang pinaka-productive na oras na maaari mong ibigay para sa iyong sarili. Ang tagumpay ay nabubuo muna sa kadiliman ng iyong imahinasyon bago ito sumabog at makita ng lahat ng tao sa labas bilang isang ganap na katotohanan. Sa huli ka-daily, huwag mong hayaang ang ibang tao o ang iyong kasalukuyang sitwasyon ang maging direktor ng iyong mental movie. Isipin mo si Rico na kahit nakatira sa maliit na kwarto, ay tumangging manood ng movie ng kahirapan sa kanyang isip at pinili niyang panoorin ang movie ng kanyang pag-asenso. Kahit anong hirap ng buhay ngayon, ikaw ang may hawak ng power para baguhin ang script ng iyong bukas sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga eksenang pinapatakbo mo sa iyong ulo. Ang iyong subconscious mind ay isang tapat na tagasunod at gagawin niya ang lahat para maging match ang iyong realidad sa pelikulang lagi mong pinapanood sa loob. Simulan mo nang i-edit ang iyong mental movie ngayon at alisin ang lahat ng eksenang may kinalaman sa takot o kabiguan dahil karapat-dapat ka sa isang buhay na puno ng tagumpay at kaligayahan. Aral number 7. Pagpapagaling sa sarili mula sa loob ng isip. Ka-daily, alam mo ba na ang iyong subconscious mind ang siyang master builder ng iyong buong katawan at meron itong likas na kakayahan na mag-repair ng anumang sira sa iyong kalusugan? Isipin mo si Aling Presi na laging nag-aalala sa bawat maliit na nararamdaman niya at agad na iniisip na baka malalang sakit na ito kaya naman lalong sumasama ang kanyang pakiramdam. Ang hindi naintindihan ni Aling Presi ay ang kanyang takot ang nagsisilbing blueprint na sinusunod ng kanyang isipan. Kaya ang stress na dulot ng pag-aalala ay naglalabas ng mga toxins na lalong nagpapahina sa kanyang immune system. Ang iyong katawan ay laging nakikinig sa mga utos ng iyong isip, kaya kung ang lagi mong sinasabi ay, "Sakitin ako," iyon ang utos na tutuparin ng iyong subconscious nang walang pag-aalinlangan. Kailangan mong tanggapin na ang iyong isipan ay may hawak ng susi sa iyong paglakas at ang bawat cell ng iyong katawan
ay sumusunod sa vibration ng iyong mga iniisip araw-araw. Para magamit mo ang kapangyarihan ng pagpapagaling ka daily, kailangan mong itigil ang pagbibigay ng atensyon sa iyong mga sintomas at simulan ang pag-focus sa imahe ng isang malusog na pangangatawan. Isipin mo na si Mang Berting na kahit may nararamdamang kirot sa likod, ay piniling kausapin ang kanyang sariling katawan ng may pagmamahal at awtoridad tuwing umaga. Sinasabi niya sa kanyang subconscious na, ang banal na kapangyarihan ng paggaling ay dumadaloy sa bawat ugat at kalamnan ko ngayon, at ako ay nagiging malakas at masigla. Sa halip na magreklamo sa sakit, ang kanyang attention ay nasa proseso ng recovery at sa mga bagay na gagawin niya kapag magaling na siya, kaya naman ang kanyang isipan ay nag-utos sa kanyang system na pabilisin ang pag-repair ng kanyang cells. Ang iyong focus ang nagbibigay ng enerhiya sa kung ano ang lalago sa iyong buhay, kaya piliin mong pagtuunan ng pansin ang kalusugan sa halip na ang karamdaman. Napaka-importante rin ka daily na magkaroon ka ng matinding tiwala o faith sa proseso ng buhay na nagpapatakbo sa iyong puso at bagan ng hindi mo man lang kinokontrol ng sadya. Isipin mo si Sarah na gumagamit ng teknik ng visualization habang umiinom ng kanyang mga gamot o bitamina para mas maging epektibo ang mga ito sa kanyang sistema. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang bawat lagok ng tubig bilang isang likidong liwanag na naglilinis ng kanyang buong katawan at nagtatanggal ng lahat ng dumi o virus na hindi dapat nandoon. Ang placebo effect ay isang patunay na kapag naniwala ang iyong subconscious na ikaw ay gagaling, gagawa ang iyong utak ng mga kemikal na kailangan para sa iyong aktual na paggaling. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng iyong paniniwala dahil ang gamot ay tool lamang, pero ang tunay na nagpapatakbo ng pagpapagaling ay ang intelligence na nasa loob ng iyong subconscious mind. Dapat mo ring malaman ka daily na ang galit, sama ng loob, at hindi pagpapatawad ay mga lason sa isip na madalas nagiging sanhi ng mga sakit sa ating pisikal na katawan. Isipin mo si Jessa na matagal nang may dinaramdam na kung ano-ano sa katawan dahil hindi niya mapatawad ang isang taong nakasakit sa kanya noon pang nakaraang taon. Ang bawat puot na itinatago mo ay nagpapadala ng signal ng danger sa iyong subconscious na nagiging sanhi ng pamamaga or inflammation sa loob ng iyong system na kalaunan ay nagiging totoong sakit. Para tuluyang gumaling, kailangan mong linisin ang iyong mental atmosphere sa pamamagitan ng pagbitiw sa mga lumang hugot at pagpili na magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso. Ang isang masaya at mapagpatawad na isipan ay ang pinakamagandang environment para sa isang katawan na gustong manatiling bata, malakas, at malayo sa anumang uri ng karamdaman. Sa huli ka daily, ang iyong kalusugan ay isang investment na dapat mong alagaan sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga positibong affirmations sa iyong isipan bago ka matulog at paggising sa umaga. Isipin mo si Cardo na tinalikuran na ang ugaling pagiging hypochondriac at sinimulang ituring ang sarili bilang isang taong puno ng sigla at energy para sa kanyang pamilya. Tuwing gabi, ang huling iniisip niya ay ang perpektong kalusugan at ang pasasalamat para sa kanyang bawat hininga, kaya naman ang kanyang subconscious ay nagtatrabaho ng maayos habang siya ay nagpapahinga. Ang iyong katawan ay ang templo ng iyong isipan, kaya siguraduhin mong ang mga salitang pinapapasok mo rito ay puro pag-asa at buhay lamang. Maniwala ka na ang iyong subconscious ay laging kampi sa iyo at handa itong ibigay sa iyo ang lakas na kailangan mo para ma-enjoy ang iyong tagumpay ng mahabang panahon. Aral number 8. Ang lihim ng instant decision making at intuition. Ka-daily, naranasan mo na ba yung feeling na hindi mo alam kung anong pipiliin mo, pero may malakas na kutob ka sa isang side kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit? Isipin mo si Renny na kailangang magdesisyon kung tatanggapin ba niya ang isang bagong trabaho o mananatili sa dati niyang kumpanya na matatag na. Ang ginawa ni Ren ay hindi lang basta nag-list ng pros and cons,
kundi hiningi niya ang tulong ng kanyang subconscious bago siya matulog sa pamamagitan ng pagsasabing, "Ang aking subconscious mind ay alam ang lahat at ibibigay nito sa akin ang tamang sagot sa umaga." Ang iyong isipan ay parang isang higanting computer na may access sa lahat ng impormasyong hindi mo namamalayang nakukuha mo, kaya kapag hiniling mo ang gabay nito, ibibigay nito ang pinakamagandang solusyon na hindi kayang abutin ng iyong logic lamang. Para maging master ka ng mabilisang pagdedesisyon ka daily, kailangan mong matutunang magtiwala sa iyong inner voice at huwag itong baliwalain dahil lang sa takot. Isipin mo si Minda na balak mag-invest sa isang online business. Pero nung pipirma na siya ay biglang bumigat ang kanyang pakiramdam at parang may nagsasabi sa loob niya na, "Wag muna." Pinili ni Minda na makinig sa kanyang intuition kahit mukhang maganda ang offer. At nalaman na lang niya pagkalipas ng isang buwan na ang business na yun pala ay isang scam. Ang iyong subconscious mind ay nakakakita ng mga pattern at panganib na hindi agad napapansin ng iyong mga mata, kaya ang iyong gut feel ay madalas na mas advanced kaysa sa iyong conscious na pag-iisip. Kapag natutunan mong i-align ang iyong sarili sa iyong inner guidance, maiiwasan mo ang maraming sakit ng ulo at maling direksyon sa buhay. Napaka-importante rin ka daily na huwag kang magpumilit magdesisyon kapag ang iyong isipan ay puno ng stress, galit o matinding pag-aalala. Isipin mo si Leo na dahil sa sobrang pressure sa utang ay biglang nagbenta ng kanyang gamit sa napakamurang halaga na pinagsisihan din niya pagkatapos ng ilang araw. Kapag ang iyong isip ay magulo, nahaharangan ang communication sa pagitan mo at ng iyong subconscious. Kaya ang mga decision mo ay nagiging base lang sa survival mode at hindi sa tunay na karunungan. Ang tamang paraan ay huminga ng malalim, palamigin ang ulo at hayaang ang katahimikan ang magdala sa iyo sa tamang sagot. Ang bawat tamang desisyon ay nangangailangan ng isang kalmadong isipan na marunong maghintay sa tamang udyok ng kanyang sariling intuition. Maaari mo ring gamitin ang teknik ng transferring the problem para hindi ka ma-burnout sa pag-iisip ng solusyon sa iyong mga problema araw-araw. Isipin mo si Grace na may hinaharap na mabigat na issue sa kanilang pamilya. Kaya sa halip na magpuyat sa pag-iisip, sinabi niya sa kanyang sarili, "Ipinapasa ko na ang problemang ito sa aking subconscious at bukas ay alam ko na ang dapat kong gawin." Sa paggawa nito, pinapakawalan mo ang stress at hinahayaan ang mas malalim na bahagi ng iyong utak na magtrabaho habang ikaw ay payapang nagpapahinga. Ang sagot ay madalas na dumarating bilang isang biglaang ideya o light bulb moment habang ikaw ay gumagawa ng ibang bagay tulad ng paghuhugas ng pinggan o paglalakad sa kalsada. Ang iyong subconscious ay hindi napapagod kaya hayaan mo itong maging katuwang mo sa paglutas ng kahit na anong hamon na darating sa iyong harapan. Sa huli ka daily, ang iyong intuition ay parang isang muscle na kailangan mong sanayin araw-araw para lalong maging matalas at mapagkakatiwalaan. Isipin mo si Ben na sinimulang ituring ang kanyang isipan bilang isang matalik na kaibigan na laging handang magbigay ng advice sa lahat ng oras. Sa tuwing nakikinig siya sa kanyang kutob at nagiging tama ang resulta, mas lalong lumalakas ang kanyang tiwala sa sarili at sa kapangyarihang nasa loob niya. Huwag kang matakot na magkamali sa simula dahil ang mahalaga ay nagsisimula ka ng makipag-ugnayan sa iyong subconscious intelligence. Kapag naging habit mo na ang paghingi ng gabay at pakikinig sa iyong loob, magiging mas madali ang buhay dahil hindi mo na kailangang manghula kung ano ang susunod mong hakbang tungo sa iyong mga pangarap. Aral number 9. Pagpapatibay ng tiwala sa sarili at pagbasag sa inferiority complex. Ka-daily, alam mo ba na ang tingin mo sa iyong sarili ang nagdidikta kung hanggang saan lang ang mararating mo sa buhay na ito? Isipin mo si Mario na isang hamak na construction worker, pero sa loob ng kanyang isipan, nararamdaman niyang mas marami pa siyang kayang gawin kaysa sa pagbubuhat lang ng semento araw-araw.
Ang problema sa marami sa atin ay dala-dala natin ang mga boses ng mga tao noong bata pa tayo na nagsabing hindi ka magaling o hanggang dyan ka lang at tinanggap ito ng ating subconscious bilang isang permanenteng tatak. Kapag ang self-image mo ay mababa, kahit bigyan ka pa ng pinakamagandang oportunidad sa mundo, kusa mo itong tatanggihan o sasabutahehin dahil hindi ka komportable sa tagumpay. Kailangan mong maintindihan na ang iyong subconscious ay parang isang tapat na sundalo na susunod sa kung ano ang tingin mo sa iyong sarili. Kaya kung tingin mo ay talunan ka, gagawa siya ng paraan para maging totoo iyon. Para mabago ang iyong self-confidence ka daily, kailangan mong simulan ang sadyang pagpapalit sa iyong inner dialogue mula sa pagiging mapanira tungo sa pagiging mapagbigay sa sarili. Isipin mo si Elena na laging nahihiyang magsalita sa harap ng maraming tao dahil iniisip niyang pagtatawanan siya o magkakamali siya ng sasabihin. Sinimulan ni Elena ang mirror technique kung saan tuwing umaga ay tinititigan niya ang kanyang sarili sa salamin at buong puso niyang sinasabi na mahusay ka, matalino ka at karapat-dapat kang pakinggan ng lahat. Sa simula ay baka makaramdam ka ng pagkailang o parang nagsisinungaling ka, pero ang paulit-ulit na pagpapatibay na ito ay unti-unting bubura sa mga lumang programa ng iyong isipan. Ang iyong subconscious ay walang pakialam kung ano ang nakaraan mo, ang mahalaga sa kanya ay kung ano ang pinaniniwalaan mong totoo tungkol sa iyong sarili sa mismong sandaling ito. Napaka-importante rin ka daily na huwag mong ikumpara ang iyong chapter 1 sa chapter 10 ng ibang tao dahil ang inggit ay lalong nagpapahina ng iyong tiwala sa sarili. Isipin mo si Jojo na laging nalulungkot tuwing nakikita ang mga post ng kanyang mga batchmates sa social media na mukhang mas successful na kaysa sa kanya. Ang paggawa nito ay nagpapadala ng signal sa iyong subconscious na ikaw ay kulang at huli na nagiging sanhi ng pagkawala ng iyong gana na magsumikap para sa sarili mong goals. Ang tamang mindset ay ang pagtanggap na ang bawat isa sa atin ay may sariling timing at ang tanging kompetisyon mo lang ay ang sarili mong version kahapon. Kapag ang focus mo ay nasa sarili mong paglago, mas nagiging malakas ang iyong aura at mas mabilis na tumatatak sa iyong isipan na ikaw ay isang taong may direksyon at halaga. Maaari mo ring gamitin ang teknik ng mental substitution, kung saan bawat negatibong kaisipan na pumasok sa isip mo ay agad mong papalitan ng kabaligtaran nito. Isipin mo si Beth na tuwing nakakaramdam ng takot na subukan ang isang bagong sideline ay agad na sinasabi sa sarili, kaya ko ito dahil ang divine intelligence ay gagabayan ako sa bawat hakbang. Huwag mong hayaang tumira sa isipan mo ang mga salitang hindi ko kaya o mahirap lang kami dahil ang mga salitang ito ay parang mga anay na unti-unting sumisira sa pundasyon ng iyong pangarap. Ang iyong subconscious mind ay kukuha ng command mula sa iyong pinakadominanteng kaisipan. Kaya siguraduhin mong ang mas madalas mong iniisip ay ang iyong kalakasan at hindi ang iyong mga kahinaan. Ang tiwala sa sarili ay hindi dumarating ng kusa. Ito ay binuo sa pamamagitan ng araw-araw na pagpili na maniwala sa iyong sariling kakayahan. Sa huli ka daily, tandaan mo na ikaw ay nilikha na may kasamang kakaibang galing at walang sino man sa mundong ito ang makakagawa ng mga bagay na para sa iyo lang talaga. Isipin mo si Cardo na nung nagkaroon na ng matinding tiwala sa sarili, ay nagsimulang makakuha ng respeto mula sa mga tao sa kanyang paligid nang hindi niya kailangang magmakaawa. Kapag nirespeto mo ang iyong sarili at tinanggap mo na ikaw ay isang anak ng kasaganaan, ang buong mundo ay mag-a-adjust para sa iyo at ang mga pinto na dati ay sarado ay biglang magbubukas. Ang inferiority complex ay isang ilusyon lang na binuo ng iyong mga takot, pero ang katotohanan ay mayroon kang kapangyarihan na baguhin ang kahit na anong aspeto ng iyong buhay. Mula ngayon, tumayo ka ng matuwid, magsalita ng may kumpiyansa, at hayaan mong ang iyong subconscious mind ang magdala sa iyo sa rurok ng tagumpay na nararapat para sa iyo.
Aral number 10. Ang batas ng sustained gratitude bilang magnet ng blessings. Ka-daily, alam mo ba na ang pasasalamat ay hindi lang simpleng pagsasabi ng salamat, kundi ito ang pinakamabilis na paraan para sabihan ang iyong subconscious mind na marami kang blessings na natatanggap? Isipin mo si Mario na kahit maliit lang ang kinikita sa kanyang trabaho, ay laging nagpapasalamat sa bawat barya na pumapasok sa kanyang palad at sa pagkain na nasa hapag nila. Ang hindi alam ng marami ay kapag ang isipan mo ay puno ng pasasalamat, nagpapadala ka ng signal sa iyong subconscious na ikaw ay nasa state of abundance o kasapatan, kaya naman mas lalo itong gagawa ng paraan para bigyan ka pa ng mga bagay na ipagpapasalamat mo. Ang reklamo ay magnet ng kamalasan dahil pinapatunayan nito sa iyong isipan na ikaw ay kulang. Habang ang pasasalamat naman ay magnet ng swerte dahil binubuksan nito ang pinto para sa mas malalaki pang himala sa iyong buhay. Para maging epektibo ang batas na ito ka-daily, kailangan mong matutunang magpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay na madalas nating binabalewala sa araw-araw. Isipin mo na si Nena na tuwing paggising sa umaga ay nagpapasalamat agad para sa kanyang hininga, para sa sikat ng araw, at para sa pagkakataong mabuhay muli ng isa pang araw. Ang paggawa nito ay naglalagay sa iyong isipan sa isang positibong vibration na magdadala sa iyo sa mga tamang tao at situation na magpapasaya sa iyo sa buong maghapon. Huwag mong hintayin na yumaman ka muna bago ka magpasalamat dahil ang totoo ay kailangan mo munang maging mapagpasalamat para ikaw ay yumaman at guminhawa. Ang pasasalamat ay ang spiritual currency na nagpapabilis sa pag-manifest ng lahat ng mga pangarap na itinanim mo sa loob ng iyong subconscious mind. Napaka-importante rin ka-daily na gamitin mo ang tinatawag nating advanced gratitude o ang pagpapasalamat sa mga bagay na wala pa sa iyo na tila ba hawak mo na ito ngayon. Isipin mo si Jojo na pangarap magkaroon ng sariling negosyo kaya gabi-gabi ay sinasabi niya sa kanyang panalangin na, "Salamat dahil ngayon ay matagumpay na ang aking business at marami na akong natutulungan na tao." Sa pamamagitan ng pagpapasalamat ng advance, tinatanggal mo ang pag-aalinlangan sa iyong isipan at tinuturuan mo ang iyong subconscious na tanggapin ang iyong pangarap bilang isang tapos na katotohanan. Ang ganitong uri ng pananampalataya ay may dalang matinding kapangyarihan dahil hindi ito naghahanap ng pruweba sa labas, kundi naniniwala na ang lahat ay inihahanda na para sa iyong kabutihan. Kapag ang thank you mo ay galing sa puso, ang universe ay walang ibang magagawa kundi ibigay sa iyo ang katumbas nito sa realidad. Dapat mo ring iwasan ka-daily ang ugali nating mga Pilipino na madalas magreklamo tungkol sa traffic, sa mahal ng bilihin, o sa init ng panahon dahil ang bawat reklamo ay lason sa iyong mental atmosphere. Isipin mo si Gina na dati ay laging bad trip sa biyahe pero ngayon ay ginagamit na niya ang oras sa traffic para magpasalamat na may trabaho siyang pupuntahan at may sasakyang nasasakyan. Nang mabago niya ang kanyang attitude, napansin niya na mas nagiging magaan ang kanyang pakiramdam at parang laging green light ang kanyang nadadaanan dahil ang kanyang subconscious ay nag-a-adjust sa kanyang bagong aura. Ang reklamo ay parang pagpindot ng pause button sa iyong mga blessings, habang ang pasasalamat naman ay ang fast forward button tungo sa iyong tagumpay. Piliin mong maging bulag sa mga kakulangan at maging dilat sa mga biyayang kasalukuyan mo ng tinatamasa. Sa huli ka-daily, ang sustained gratitude o ang tuloy-tuloy na pasasalamat ang magsisilbing proteksyon mo laban sa anumang lungkot o kawalan ng pag-asa sa buhay. Isipin mo si Cardo na nung naging habit na niya ang pagpapasalamat ay naging mas matatag siya sa mga pagsubok dahil alam niyang ang bawat hamon ay may dalang aral na dapat ipagpasalamat. Ang iyong subconscious mind ay laging sumusunod sa tono ng iyong puso, kaya kung ang puso mo ay puno ng pasasalamat, ang buhay mo ay magiging isang magandang kanta na puno ng biyaya at kaligayahan. Gawin mong lifestyle ang pagiging thankful at makikita mo na ang yaman,
kalusugan at maayos na relasyon ay kusa na lang dadaloy sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Ito ang pinakamagandang sikreto na maaari mong malaman dahil ang taong marunong magpasalamat ay ang taong hindi kailanman mawawalan ng dahilan para maging masaya. Ka-daily, ang lahat ng napag-aralan natin ngayon mula sa libro ay hindi lang basta information, kundi ito ang iyong magiging sandata para baguhin ang takbo ng iyong kapalaran. Tandaan mo na ang iyong subconscious mind ay parang isang tapat na sundalo. Kung ano ang itatanim mo sa iyong isipan, maging ito man ay yaman, kalusugan, o tagumpay, iyon ang kanyang tutuparin sa iyong realidad. Huwag mong hayaang ang iyong nakaraan o ang hirap ng buhay sa kasalukuyan ang magdikta ng iyong bukas. Ikaw ang direktor ng iyong sariling mental movie at ikaw ang architect ng iyong sariling blueprint. Simulan mong kausapin ang sarili ng may pagmamahal, magpasalamat sa bawat maliit na biyaya, at magtiwala na ang lahat ng pangarap mo ay unti-unti nang inihahanda para sa iyo. Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa tamang ugali at tamang pag-iisip. Kaya mula ngayon, maging mapagbantay ka sa iyong mga iniisip dahil iyan ang magiging katotohanan ng iyong buhay. Maniwala ka ka-daily dahil karapat-dapat ka sa siksik, liglig at nag-uumapaw na kasaganaan. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat!